For today's video, magluluto tayo ng version natin ng chicken satay. Chicken satay ay nabuo sa idea namin dahil kumakain kami madalas ng Indonesian satay and Thai satay. Ito yung mga ingredients niya. Chicken breast. Ito yung mga ginamit naming seasoning. So, may discover kami yung Lawrence Patis chili mansi puro. Iodized salt, white pepper, yung ground. Tapos grind din na black pepper meal. Chili seasoning. Curry powder seasoning. Turmeric, yung ground. And brown sugar. So, ipapakita muna natin kung paano natin tinimplahan at i-marinate. Turmeric. Okay. Chili seasoning. Black pepper. Salt. Then sugar. Mekos na natin. After nito, kailangan natin siyang i-marinate at least a day or half day. Pwede na siguro. Marinate for 1 hour. Tapos meron na kami ngayong minarinate mula kagabi. Iyon yung gagamitin natin. Tara, samahan nyo kaming magtuhog-tuhog. Yung usual na mga satay na makikita nyo sa mga Indonesian restaurant or Thai restaurant, medyo maliliit siya kasi mga bite size talaga siya. So, ang ginawa namin is medyo malaki. So, parang magmumukha siyang barbecue din, no? Pero, iba yung lasa niya kasi nga sa pinagsama-samang seasoning. So, maglalasa talaga siyang Filipino version pero nandun pa rin yung fusion ng it's gonna be more Indonesian. Kasi may mga turmeric and since chili mansi yung ginamit natin, so meron talagang sipa ng anghang. And iyan siya. We're trying our Filipino version in the inspiration of Indonesian satay. But of course, in our opinion, nothing can beat Indonesian satay or Indonesian satay. They called it satay sometimes, and then or hindi ko pa siguro or hindi pa namin natatry lahat ng klase ng satay. Of course, hindi naman kami nakakapag-travel pa around the world, pero definitely yung natry na namin is Indonesian satay, Thailand satay. So may iba-iba pa din sila na mga fusion or mga ginagawang twist sa kanilang traditional food, pero
pare-pares siyang masarap so far. So, may kanya-kanya din siya lang timpla. Parang dito sa Pilipinas, parang yung adobo, diba? Iba-iba din. Tapos, may iba't ibang klase din ng way ng pagluluto. So, there. So, now, we're trying to figure out if we could make our own version of satay inspired by Indonesian and Thailand satay. But it's gonna be more of the Indonesian talaga kasi mas madalas yun yung nakakain namin. Growing up, or not naman growing up, but definitely in our careers, more of our career years was really working with Indonesians. So we used to work in a company na maraming Southeast Asians, and then majorities of the employees are Indonesian. So definitely meron kaming food service provider and also mga food supplier na mga Indonesian cuisine talaga yung kanilang niluluto. So definitely dun kami nakakapag-try ng iba't ibang cuisine kasi may Indonesian, may Thai, may Malaysia, may Malaysian employees. So syempre na-offer din siya dun sa mga other Filipinos, especially kami sa human resource. So ayun, doon namin na-try na, okay, masarap pala Indonesian kasi definitely growing up, hindi naman namin masyado or hindi kami familiar sa mga Indonesian food. Tapos, back in 2017, we went to Bali, Indonesia. Tapos, dun talaga, mas talagang legit. Of course, iba kasi yung luto sa Jakarta, I believe, and then some other provinces, mas madami pa. Asing, yung Indonesian kasi, yung Indonesia kasi is, para siyang Pilipinas, since it's archipelago. So, may iba't iba silang kultura per province, tapos may iba't iba din silang way of cooking, tapos may iba't iba din silang mga spices. So when we went to Bali, so definitely it's more of Balinese. So according to our maybe sa aming, in our perspective, parang yung mga luto dun, to, of course, may Balinese din na cuisine, no? But when it comes to satay, okay, and also when it comes to nasi goreng, medyo mas more of, may parang may aroma siya ng bulaklak or something. It's only on my opinion. So, maybe in the Jakarta side, it's another touch of another taste, and then maybe in the other part din, kasi we never been into Medan and also in Manado, kasi mas marami din daw dun mga iba't iba pang mga Indonesian food. And then we have also like friends na taga Manado, and they even like sold us na dun din daw masarap, and then they also really have these practices of eating exotic foods. So that's only for the Indonesian, pero we used to be in Malaysia as well, and then in another part of Malaysia, and then dun naman in Sabah, in Kota Kinabalu, more on seafood yung mga tinry namin. Though meron din silang ino-offer syempre na satay, kasi it's really like yung pinaka popular kasi talaga is nasi goreng. Like it's like gonna be offered in Singapore, in Malaysia, in Indonesia, just like with the satay. And then rendang, beef rendang, isa sa mga cuisine daw na actually may joke nga sila tungkol doon, like sino daw yung pinakamasarap yung rendang, Malaysian ba or Indonesian? But of course sumagot daw si Singapore like, we don't care kasi parang mag-away kayo Indonesian and Malaysia, like rendang, like we're gonna offered it here. So parang hindi na malaman kung kanino talaga galing originally yung beef rendang. So same goes maybe with satay, kasi so far ang familiar lang kami is
Indonesian satay and Thailand satay. But definitely nag-offer din si Malaysia noon. But in our perspective, mas strong lang yung lasa ni Malaysian. But in Singaporean satay, parang magkalapit din sila ni Indonesian and ni Thailand. It's just that in Thailand kasi may mga taste of bulaklak or flower. I don't know kung ano yung other pang condiments or spices na hinalo nila doon. Pero somehow si Thailand kasi since parang ganun nga yung way of cuisine nila, like meron din mga plants and all. So parang ganun si Bali, Indonesia magluto din ng satay. So tapos parang ang nagkakahawig ng satay na may with a strong and curry, more of the texture ng curry, and then yung pagiging strong na lasa, it's gonna be Jakarta and Malaysia. Ayun. So while nagtutuhog, ang dami ko nang nakwento, but yun siya, dun siya nag-originate. And then of course, since meron din naman tayong version natin na mga isaw or ihaw-ihaw, barbecue, though pag Filipino kasi talagang mas lamang yung pagiging saucy or sarsa or matamis, right? So but there in Indonesia and then in Thailand or in Malaysia, in the Southeast Asia, other yun nga, inspiration of this satay is mas strong yung mga turmeric, curry, and then other spices pa. So dito sa ginawa natin, medyo pagka-Filipino pa yung preference natin dito. So let's see para syempre magkaroon tayo ng other discovery, di ba? Ayan, sa dami ng sinabi ko, it's almost done. So nakalculate kung ilang stick halos yung magagamit over dun sa prepare natin na chicken breast. So as much as possible, mas masarap syempre kung masariwa yung nakuha natin chicken breast, no? Para mas tumagal siya. So actually, pagka-marinate nyo and pagkatuhog nyo, pwede nyo rin naman siyang iset aside at itago yung other portion na hindi nyo agad maluluto or mai-grill. Kasi actually, dahil sa dami nung mga condiments, it also helps the chicken na mas ma-preserve siya and maiwas yung pagkapanis kasi nga magiging silbing preservation na yung mga nilagay natin, mga spices. Huwag niyong kalimutan na gumamit ng gloves kasi medyo maanghang. Hindi naman super maanghang pero medyo maanghang lang siya, of course, sa balat because it has different spices or yun sa condiments like the turmeric and all. Pero hindi naman siya nakakasugat or sobrang anghang actually. Pwede ka rin magkamay. And just for the sake, of course, of the hygiene. So there, we're almost done. And we're just done ng pagtutuhog-tuhog. Ngayon naman, i-prepare na natin ang ating pag-grill. So here, we're done. Nakatapos na tayo ng pagtutuhog ng ating version of chicken satay. Look at that. Look at that. Beautiful. Diba? Hindi siya madali. Pero, for sure, pag kinaan nyo, very worth it. Okay, so prepare na natin. Lagyan natin ng konting mantika ang ating griller. So, ang ginamit namin na griller dito ay yung pang samgyup natin. Of course. Tapos, ilagay na natin siya isa-isa. Siyempre, in every live video, hindi mawawala ang sounds ng kapitbahay na aso. So, pagpasensya niyo muna ang aming kapitbahay. Or, baka naman naaamoy niya ang aming niluluto dito.
Hindi mo na ako dadaldal. Magpo-focus ako sa pagigil nitong chicken satay. At habang nag-iihaw tayo dito, ay pwede na rin natin i-prepare yung sausawan ng ating chicken satay. So, naglagay tayo ng mantika. Peanut butter. So, this time is parang yung tirang peanut butter lang yung ginamit namin. Pero later on, titimplahan pa natin yan. Halu-haluin. Lagyan natin ng water. Tapos yung Indonesian sweet soy sauce. Tapos, susunod naman nating ilalagay ay ang curry powder. Then, yung turmeric powder. Check na natin. Tapos, lagyan na rin natin ng salt cube sauce. Timplahan na natin. Habang binabalik-baliktad, itong iniihaw nating satay. Naglagay na rin din tayo ng black pepper. Tapos, lagay na rin tayo ng sriracha spicy sauce. Lalagay din tayo ng coconut cream. Grabe, ang bango kapag pinagsama-sama yung different elements, spiciness, yung salt, yung sweetness, tapos yung amoy nung iniihaw na satay na binabad din sa same na mga spices. Sarap. Dagdagan pa natin ng konting tubig para syempre mas matimplahan yung lasa niya. Halu-haluin hanggang sa lumapot at maging sauce na talaga siya.
Grabe, excited na ako. Ano ang kailangan dagdag mo? Pero kuhanin mo na yan. Oo. Focus ko na dito. Ano ang Yan, tapos na natin i-prepare ang ating magiging sausawan or sauce. Mag-focus na tayo dito sa pag-iihaw. Samahan nyo ako sa pag-grill. Grabe. Kung nandito lang kayo, maaamoy nyo talaga yung aroma. Amoy pa lang, ulam na. So, i-make sure nyo lang na lutong-luto siya like this. As in, babalik-balik ta rin nyo siya hanggang sa magpantay yung luto, syempre. Guys, bantayan nyo muna. Baka masunog ah. Thank you sa pagbabantay. Tara, baliktarin na natin. Iyak-iyak pag na-victim mo. Mamaya sana muna natin sa gitna natin. Sa isa. Saka parang tagag din eh. No?
And halos luto na. Ngayon, maghahanda naman tayo ng kapartner niyang kanin. So, sisinangag tayo. So, medyo malayo to sa pagiging nasi goreng, pero kahit man lang kamuka or kalasa na konti para lang may kapartner siya. Simulan natin sa mantika. Bawang sibuyas. Tapos yung tinimpla kong sweet soy sauce. Kalimutan ko nga palang unahin, sana man lang na maiprito or gisa muna yung itlog. Pero, so, isama na lang natin siya dito. Tapos isunod na natin yung kanin para hindi agad maluto yung itlog. Sumama siya sa per butil ng kanin. Medyo malambot ang ating shanse. So, kailangan kong durug-durugin yung kanin para mas magpantay yung pagkakaluto niya.
Ayan, luto na ang ating sinangag. Prepare na natin for serving. Ito na ang aming version ng chicken satay at nasi goreng. Kain na tayo mga kangasab.